Hello mga kadonatics! Naku, bagong-bago lang, kakapasok lang talaga mga kadonatics. It's a custom during election mga kadonatics. Ang poll watchers po are strictly prohibited na tutulong yan sa mga botante. Dito sa video nito mga kadonatics, tinulungan. Sila pa talaga ang nag-shading. Mukhang may anomalyang nangyayari mga kadonatics. Yung video kasi dito mga kadonatics, nakikitang mga watchers na ang nag-shades. At hindi pa nila ginamit ang secrecy folders po mga kadonatics. It means lantarang anomalya to mga kadonatics. Let's watch the video na lang. Let's judge for ourselves. Let's go. Nako. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Nako po mga kadonatics. Poll watchers po mga kadonatics, andyan para tingnan kung anong nangyayari, hindi para boboto, hindi para tulungan ang mga botante mga kadonatics. Nako, at yung secrecy folders na yan, dapat talaga yan na naka-open, dapat doon nilalagay yung ballot paper para hindi makita na kahit kung sino man, kung sino yung binoto mo. Kaya nga iyan andyan. Pero bakit ito? Kitang-kita ng mga watchers. Paano kung nabayaran yan sila at iba yung binoto nila in lieu of nanay? Ang pwede lang po makatulong sa mga botante na mahirap na makita yung pangalan ay immediate family lang po. Recognized by botante. This is obviously undermining the law mga kadonatics. Let's continue it. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade. Yung mukha nila parang guilty mga kadonatics. Look at that. Despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly. May we also note po the presence of election paraphernalia. Hala. Paano yan ngayon, Comelec? Nagkabistuhan na. Bakit may poll watcher? Sila dapat ang nagsisita sa mga ganyan na bagay. Ba't sila pa yung gumagawa? Nako, Comelec Garcia. Ano na? Hindi namin tatanggapin as a Filipino ang result kung ganito ang nangyayari. Alam na natin lahat ang magiging resulta sa halalan. It's gonna be Duterte. Pero pag ganito ang mangyayari mga kadonatics at iba yung result, obviously may anomalyang nangyayari. Eto mga kadonatics sa Marawi City, isang poll watcher, alam nyo ba kung anong ginawa niya? Binuhusan ng tubig ang ACM machine. Ang mangyayari niyan, stop ang voting or probably hindi mangyayari ang botasyon doon. It's gonna be a loss because Marawi City, that's in Mindanao mga kadonatics, solid Duterte yan. May bayaran kaya mga poll watchers? Let's watch the video na lang mga kadonatics. Sa Lanao del Sur, may vote counting machine na pinuhusan ng tubig ng isang poll watcher. Bakit kaya? Nakatutok live si Chino Gaston. Chino, anong nangyari dyan sa VCM na yan? Chino? Mel, dakong alas 7 ng umaga biglang natigil ang botohan dito sa presinto ng Barangay West Marinaot, dito sa mga pinagsamang presinto sa Barangay Sagungsongan, Marawi City, matapos buhusan nga ng tubig ng isang watcher ang isang automated counting machine. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Marawi City Police, pero sa kanilang pagdating, wala na ang nasabing watcher. Ayon sa technician ng Comelec na nagbabantay sa presinto, nasira ng tubig ang ACM at kailangan muna palitan. Dahil dito, pansamantalang natigil ang botohan. Ilang minuto lang dumating at ilang minuto lang ang lumipas, dumating na rin ang kapalit na ACM machine. Isa lang ito sa dumaraming insidente ng kaguluhan dito. Buti na lang may kapalit agad na machine kasi kung hindi, nako, baka ang iba dyan hindi makakaboto. Grabe talaga, no? I cannot even imagine mga kadonatics, bakit niya binuhusan? There's something wrong talaga. Dito sa 4 na pinagsamang voting precinct para sa mga evacuees na nawalan ng tirahan mula sa ground zero ng Marawi Siege. Kanina,
nagpang-abot ng mga watcher. Wala pang 10 minuto mula nang magsimula ang botohan. Nagsuntukan sa loob mismo ng voting precinct ang ilang lalaki na mga watcher ng magkatunggaling mayor sa Marawi. Agad naman silang naawat ng mga responding tauhan ng Task Force Marawi at Marawi City Police. Narito po ang pahayag. Binuhusan ng tubig. Dito. Saan banda po? Sa kayang bansa. Anong ginawa sir? Binuhos mineral water? Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas, mga kadonatics. Grabe. Halos lahat gagawin nila para manalo lang. And obviously, ganun din ang gagawin ng administrasyong ito. Alam naman natin, ginipit nila ang mga Duterte. Of course, they will do something na hindi makapasok yung PDP laban. Gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kasama na yan ang PDP laban na sinusuportaan ng mga Duterte. Sabi ni Tamba, and I will reiterate once again, we will do whatever we can para manalo. What? Oh no, that is absurd. Eto mga kadonatics, SMNI, this morning lang, SMNI Studio, building mga kadonatics, sinunog. Oh no. Bakit? Bakit ang SMNI lang? Kasi ba nagre-report ng totoo? Totoo ang mga balitang pinapahayag? Nako. Panoorin natin. Pasado alas 12 ng hating gabi, biglang sumiklab ang sunog sa basement floor 1 ng gusali ng SMNI sa Makati nitong linggo, May 11, 2025. Ayon sa kuha ng isang personnel ng gusali, napansin ang makapal na usok na nagmumula sa basement floor. Agad namang naapula ang sunog. Sa paunang investigasyon, natagpuan ang isang lagayan ng gasolina sa gilid ng exhaust and ventilation ducting sa labas ng building sa may bandang harapan ng EDSA Highway. Ang nasabing exhaust and ventilation ducting ay direktang konektado sa exhaust system ng basement floor 1. Planado talaga. Grabe. Sa exhaust talaga pinadaan. Grabe, no? Namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dahil sa mabilis na pagkakaapula sa sunog, ay naagapang madamay ang broadcast equipment ng SMNI sa studio na matatagpuan naman sa ground floor ng gusali. Na merong isang container na pag inamoy mo yung laman, merong gasolina. May gasolina pa. No? So, yung container... Sino ba ang may galit sa SMNI, mga kadonatics? Bakit tinanggalan sila ng prangkisa? Alam na, di ba? Ang administrasyon. Grabe. May nanadya na sunugin itong building ng ACQ Tower. Naniniwala ang pamunuan ng SMNI na tinangkang sunugin ang building nito para mahinto ang operasyon ng network sa buong bansa. Lalo pat abala ngayon ang SMNI sa paghahanda sa nalalapit na midterm election sa Lunes, 12 ng Mayo 2025. Malaking posibilidad, no? Malaking posibilidad na ginagawa nila yung mga pamamaraan para harangan tayo na maibalita yung totoo. Kasi alam naman nating lahat nga na tayo yung nagsasabi ng totoong balita at siguro gusto nila na busalan yung ating mga bibig. No, yung ating mga pagbabalita sa ganun na yung side lang nila ang marinig at hindi marinig ng taong bayan yung katotohanan. So posibleng may sabotaheng ginagawa. Nauna nang naninindigan ng SMNI na hindi ito maninikluhod sa anumang halaga ng salapi para baliin ang katotohanan. Sa ilalim ng prinsipyong Truth That Matters, iginiit ng SMNI na wala itong kinatatakutan at patuloy na tatayo bilang nag-iisang tagapaghatid ng impormasyong mapagkakatiwalaan at totoo lamang. Para sa Diyos, Grabe. Ay salute talaga ang SMNI. Siguradong sinabutahi talaga mga kadonatics para hindi makapaghatid ng balita kasi napaka-importante talaga ang pangyayari during the election time. Today, kung nasira na ko, totally blackout yung SMNI mga kadonatics at possible, hindi maibalita yung mga dayaan ng nangyayari. Kasi pag media kasi may special access yan sila. Of course may mga vloggers naman tayo na mga small vloggers na kasama natin. But iba pa rin yung media kasi makakapasok yan sila sa mga closed doors.
Grabe talaga, no? Di ba? Sobra na ang pamamalupit, mga kadonatics. Kaya nga, nawala na yung prangkisa nila dahil tinanggal. Pati yung YouTube channel nila. Dinilit, mga kadonatics. Grabe. Saludo ako sa SM9. Please continue doing the good work. Sabi nga nila, servisyong totoo lang, walang kinikilingan. Thank you so much, mga kadonatics, and please don't forget to subscribe. Bye-bye.